Welcome sa Pinoy Recap. Sa pambungad na eksena, ipinakilala kami sa kalaban, si Jake Green, na mayroon nakamit ang makabuluhang tagumpay sa mundo ng pagsusugal. Matapos gumastos ng 7 taon. Nag-iisa na nakakulong sa bilangguan, pinalaya siya 2 taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, bumalik siya sa mundo ng pagsusugal na walang pera at kailangang magtrabaho muli. Ngunit sa kasalukuyan, siya ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang figure sa negosyo. Nagtatrabaho sa tabi ng kanyang kapatid na si Billy, na nagsisilbi ring katulong niya. Sa susunod na eksena, pumasok sina Jake at Billy sa isang kasino na pag-aari ng kanilang kalaban, si Dorothy Maka. Dahil kilala si Jake sa hindi kailanman natalo sa pagsusugal, itinanggi ng negosyante sa kanya ang isang mesa. Maka, sa pag-aaral ng pagdating ni Jake, iginigiit na makilala siya, hindi papansin ang payo ng kanyang bodyguard na si Paul. Upang ma-access ang itaas na palapag ng kasino, dapat kumuha ng elevator si Jake, ngunit nag-aalangan siya sa kanyang claustrophobia na nagreresulta mula sa halos 1 dekada ng pag-iisa. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang at suporta mula sa kanyang kapatid, sa kalaunan ay kumuha siya ng elevator. Nang maglaon, kinokontrol niya si Maka at ang dalawa ay nakikibahagi sa isang laro ng pagsusugal. Natalo si Jake sa una. Pilog na sinasadya na nagbibigay kay Maka ng isang maling nagawa. Gayunpaman, sa kasunod na pag-ikot na may mas mataas na pusta, mahusay na nanalo si Jake, higit sa pagkadismaya ni Maka. Kasunod nito, umalis sina Jake at Billy sa kasino kasama ang lahat ng pera na kanilang napanalunan. Ilang sandali matapos ang kanilang pag-alis, ang may-ari ng kasino ay nag-utos sa kanyang nangungunang mamamatay tao. Mas maikli, upang maalis si Jake, na nakikita siya bilang isang malaking banta sa negosyo. Sa paglabas niya, natagpuan ni Jake ang isang taong nagngangalang Zack, na nagbabala sa kanya na nasa panganib siya at nag-aalok ng tulong. Iniwan ang kanyang card. Sa oras na ito, pinili ni Jake na gumamit ng hagdan ngunit bigla siyang bigla nawala ng malay at bumagsak sa hagdan. Ironically, ang card na ibinigay ni Zack ay binubuo ng isang tagubilin para sa kanya na kumuha ng elevator. Pagkatapos, isinugod si Jake sa ospital, kung saan ang mga doktor ay nagsasagawa ng mga pagsubok at pinapayuhan siyang kumonsulta sa laboratorio mamaya para sa mga resulta. Pagdating sa bahay, nadiskubre ni Jake ang isang tala sa kanyang pintuan na nagtuturo sa kanya na kunin ito. Habang siya ay yumuko upang maabot ang tala, siya ay hinawakan ni Sorter, na nagpaputok ng unang pagbaril. Ito ay humahantong sa isang mabangis na shootout sa pagitan ng kanyang mga bodyguard at ang mga umaatake, na inilalagay ang panganib sa buhay ni Jake. Ngunit sa kabutihang palad, namamagitan si Zack at iniligtas si Jake, na inihayag na siya ang nag-iwan ng tala. Pagkatapos ay dinala ni Zack si Jake sa kanyang kapareha, si Avi, na nakakagulat na maraming nakakaalam tungkol sa kay Jake. Background, inihayag niya ang isang bagay na nakakagulat na ang mga nakaraang ulat sa ospital ni Jake ay nagpapahiwatig na mayroon siyang isang bihirang sakit sa dugo na maaaring pumatay sa kanya sa loob ng 3 araw ng higit. Iminungkahi nina Avi at Zack upang protektahan siya mula sa mga banta ni Maka at makahanap ng isang paraan upang malunasan lamang ang kanyang sakit kung siya ay kamay. Lahat ng pera na nakuha niya mula sa pagsusugal sa nakaraang 2 taon, nang walang mabubuting pagpipilian. Mula sa maginoo ng mga doktor, nag-atubiling sumang-ayon si Jake at ibigay ang kanyang matigas na pera. Samantala, nabalisa si Sorter dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na nawawala ang isang target. Nagbibigay sa kanya si Maka, na may pangalawang pagkakataon, nagbabanta rin na kunin ang kanyang buhay kung siya ay nabigo. Sa buong paglalakbay, ang panloob na tinig ni Jake ay nabubuhay. Ito ay lumiliko na siya ay naririnig. Ang tinig na ito mula pa noong siya ay nabilanggo, at napipilitan siyang sundin ito tuwing saan man, ibunyag ni na Avi at Zack ang kanilang tunay na pagkakakilanlan bilang mga peteng ng pautang, na nagbabalak na magpahiram. Ang perang nakolekta nila kay Jake, si Jake, na wala sa lugar upang magtalo, ay sinamahan sila tulad nila makitungo sa kanilang mga may utang. Kalaunan, nagtanong si Avi tungkol sa kasaysayan ni Jake kasama si Maka. Ang isang flashback ay sumasalamin sa nakaraan ni Jake bago siya nakakulong, na inihayag na mayroon si Maka 3 matapat na kasama na kilala bilang Eddies, na nagsagawa ng kanyang ipinagbabawal na gawain. Sa una, si Jake ay isang regular na sugarol lamang sa mga lansangan hanggang sa tinanong siya ng Eddies. Isang cardman para kay Maka. Naglaro si Jake sa ngalan ni Maka at nanalo, ngunit ang mga bagay ay naging isang marahas nang ininsulto siya ng isang kalaban, na humahantong sa isang shootout. Bilang kinahinatnan ng shootout, nawala ng pera si Maka pati na rin ang kanyang mga henchmen. Bilang paghihiganti, ang mga Eddies, na matapat kay Maka, pinatay ang asawa ni Billy at nagbanta na saktan din ang pamangkin ni Jake. Kasunod nito, si Jake ay naaresto at nabilanggo dahil sa pagkakasangkot niya sa marahas na insidente. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Maka na mapunta ang isang pakikitungo sa negosyo sa isang mayaman at mapanganib na negosyante. Pinangalanan Sam Gold. Gayunpaman, ang Gold ay hindi kailanman nagpapakita ng personal at palaging nagpapatakbo. Ang kanyang kinatawan, si Lily Walker, na ginagawang isang misteryosong figure. Lily cautions Maka tungkol sa malubhang repercussions kung siya ay nabigo o sumusubok na linlangan ang ginto. Ang pakikitungo ay nagsasangkot ng iligal na pulbus. Ang pag-import, na nakakaaliw sa Maka, lalo na dahil sa malaking kita sa pananalapi na ipinangako nito.
Sa susunod na eksena, ibinahagi ni Jake ang kanyang karanasan sa bilangguan kina Avi at Zack. Ito ay lumiliko. Pinigyan siya ng isang pagpipilian sa pagitan ng paghahatid ng isang regular na 14 na taong pangungusap o 7 taon sa pag-iisa. Inaasahan, pinili niya ang huli at inilagay sa isang maliit na cell. Sa pagitan ng dalawang iba pang mga bilanggo, isang con artist at isang dalubhasa sa chess. Hindi niya nakita ang dalawa sa kanila o nakipag-usap ng direkta, ngunit nakipag-usap sa pamamagitan ng isang ibinahaging aklat ng komunal na naglalaman ng mga lihim na mensahe. Ang matalino at mapanganib na duo ng dalubhasa sa chess at con artist ay nagturo kay Jake ng iba't ibang mga pamamaraan at mga kasanayan ng isang perpektong con sa pamamagitan ng kanilang mga misteryosong mensahe. Kahit na marami siyang natutunan sa kanila, hindi niya lubos na naiintindihan ang buong saklaw ng kanilang komunikasyon. Sa kanyang ika-5 taon, pinalak ng dalawang bilanggo ang isang pagtakas at pumayag na dalhin si Jake sa kanila. Ngunit nawala sila sa susunod na umaga. Iniwan siya. Hindi mahanap ng pulisya ang mga ito, na parang nawala sa manipis na hangin. Matapos ang kanyang paglaya, natuklasan ni Jake na ang mga nakatakas na mga nasasakdal ay nagnanakaw ng lahat. Pera na itinago niya sa labas ng bilangguan. Iniwan nila ang isang mensahe na nagsasabi, maaari ka lamang makakuha ng mas matalinong sa pamamagitan ng paglalaro ng isang mas matalinong kalaban. Sa paglipas ng panahon, inilapat ni Jake ang mga trick na natutunan niya sa kanila upang maging hari sa pagsusugal na siya ngayon. Sa kasalukuyang panahon, masigasig na nakikinig sina Avi at Zack sa salaysay ni Jake nang hindi nagpapakita ng anuman agarang reaksyon. Ilang sandali pa, binabanggit nila na mayroon silang isang mahalagang gawain na magawa. Ang gawain ay nagsasangkot sa pagnanakaw ng pulbos na dapat ibigay ni Maka sa goal. Mamaya, matagumpay na nakumpleto ng trio ang gawain na inilalagay ang Maka sa maraming problema. Ang huli ay nag-aalala na napilitan siyang humingi ng tulong mula sa isang karibal boss ng krimen na nagngangalang Lord John, na sumasang-ayon na ibenta sa kanya ang isa pang batch ng pulbos sa doble ang presyo ng merkado. Gustong-gusto na mailigtas ang kanyang sarili mula sa potensyal na galit ni Gold. Nag-atubiling tinatanggap ni Maka ang deal. Ang matinding sitwasyon ay tumataas kapag Avi, Zack, Jake, at ang kanilang mga kasama ay nakakagambala sa proseso ng paggawa ng deal sa isang hotel. Matagumpay silang hindi nakakaya. Lahat ng naruroon at namamahala sa pagnanakaw ng mga kalakal bago masecure ng mga henchmen ni Maka ang pulbos. Bilang resulta ng panlilinlang, kapwa sina Maka at Lord John ay naghihinala sa bawat isa sa pagtataksil. Umahantong sa kanila upang makipagsabayan laban sa isa't isa, habang ang aktwal na mga salarin ay umiiwas sa hinala. Sa susunod na eksena, nakikita namin sina Avi at Jake na nakikibahagi sa isang laro ng chess. Gamit ang tuso ng mga diskarte niya. Nakuha sa kanyang mga araw ng bilangguan, si Jake ay lumalabas kay Avi sa bawat oras. Pagkatapos nito, siya ay kinuha upang harapin ang isang may utang tulad ng dati. Ngunit sa oras na ito, tatanungin siyang mag-shoot ng isang tao na hindi nagbabayad ng kanyang utang sa oras. Ang tinig sa kanyang ulo ay hinihimok sa kanya na sumunod, na inaangkin na hindi ito isang malaking pakikitungo. Ngunit para sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, tinanggihan ni Jake ang boses at tumanggi na mag-shot. Sinubukan pa nga niya. Sunog sa Avi kapag sinusubukan ng lalaki na gumanti, ngunit ang baril ay nangyayari na may load. Kasunod nito, kumatok siya ng suntok sa likuran ng kanyang ulo. Nang magising si Jake kinabukasan, nakita niya ang kanyang sarili na bumalik sa kama, nalilito kung bakit siya naligtas. Ito ngayon, ika-4 na araw mula noong huling ulat ng kalusugan, at kapag nagpunta siya para sa isang pag-follow up sa doktor, ipinaalam sa kanya na siya ay simpleng na misdiagnosed. Ito ay lumiliko na hindi siya mamamatay pagkatapos ng lahat. Pagkatapos nito, kinumpirma ni Jake sina Avi at Zack, na puno ng determinasyon na maghanap ng mga sagot. Nakakatawa. Nagpapatuloy ang tinig sa kanyang ulo, na nagmumungkahi na ang duo ay naglalaro ng mga laro sa isip sa kanya. Karamihan sa nagulat si Jake, parang narinig din ni Avi ang boses. Gayunpaman, nilinaw ni Avi na ang tinig ay hindi talaga siya, ngunit isang kalaban na nagkakilala sa kanilang sarili bilang isang kaibigan, na sumusunod sa mga prinsipyo ng isang perpektong con. Dito, ang isang paghahayag ay magbubukas, na inilalantad ang mahiwaga at kinatakutan na negosyante. Sam Gold, bilang isang ilusyon sa halip na maging isang aktwal na tao. Sa katotohanan, si Sam Gold ay isang talinghaga. Camouflaged takot, ego, at kasamaan, nakatira sa loob ng isipan ng bawat individual. Sa kabila ng pag-alis sa bilangguan ng pisikal, si Jake ay lumilitaw na nanatiling nakakulong ng haka-haka na Sam Gold mula pa noon. Napagtanto na siya ay na-manipulate ng boses, si Jake ay nakikibahagi sa isang mabangis na panloob na pakikibaka. Upang labanan ang impluwensya nito, inihimok siya ng tinig na wakasan ang lahat, kasama na ang kanyang pinakamalaking kalaban. Maka, gayunpaman, tumanggi si Jake na sumuko sa pagmamalaki at sa halip ay pipiliang humingi ng tawad kay Maka. Pagtanggi sa mga tagubilin ng boses na makasalanan. Sa buong labanan sa kaisipan na ito, si Maka din nakikipagtalo sa kanyang sariling panloob na pakikibaka, na hinihimok ng tinig. Hindi inaasahan ni Jake. Ang paghingi ng tawad ay iniwan si Maka na nalilito, dahil iginiit ng tinig na ito ay isang panunuya lamang. Kasunod nito, pinipili din ni Jake na harapin ang kanyang claustrophobia sa pamamagitan ng pagpasok sa isang elevator. Sa kabila
Huminto ang elevator sa gitna at nag-trigger ng kanyang takot, buong tapang niyang ipinaglalaban at nagtagumpay. Pagtatangka ng boses na talunin siya. Nang magbukas ang elevator, nakatayo si Maka sa harap niya. Pagturo ng baril sa kanya, si Jake ay hindi natatakot sa banta, at ang kanyang walang takot na sorpresa sa Maka. Pinapayagan ang tinig na kontrolin ang kanyang mga aksyon. Nabigo si Maka kung sino ang tunay na Sam Gold. At natupok ng hindi makatuwiran na takot na siya ay hinabol ng kathang isip na nilalang na ito. Nang sumunod na araw, si Jake ay gumawa ng isang matapang na hakbang at gumawa ng isang malaking donasyon sa isang kawang gawasa. Ang pangalan ni Maka, laban sa Sam Gold ng isang beses pa. Kalaunan, si Maka ay lumilitaw na nagtataka sa media. Pansin, ngunit masayang tinatanggap niya ang kredito at pagkilala. Bago pa man, nadiskubre din niya iyon. Ito ay si Jake at ang kanyang pangkat na nagsabot sa kanyang pakikitungo kay Sam Gold kanina. Napuno ng galit. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin at patayin si Jake. Gayunpaman, sa halip ay hahanapin ng mga gangster ang kapatid ni Jake na si Billy. At pamangking si Rachel sa kanyang tahanan. Pinasailalim nila si Billy sa pagpapahirap at plano na dinukot ang batang babae. Samantala, ang mamamatay tao na si Sorter ay nakakaranas din ng pagbabago. Katulad ng kay Jake. Bilang resulta nito, nagpasya siyang salungatin ng mock ace. Kalalakihan at protektahan si Rachel. Nakalulungkot, ang pagkilos ng katapangan ni Sorter ay humantong sa kanyang kamatayan bilang isa. Ng mga miyembro ng gang sa huli ay pinapatay siya at dinukot si Rachel, dinala siya sa Maka. Samantala, sina Avi at Zack escort Jake sa kasino ni Maka. Doon. Naglalaro siya ng chess laban kay Avi at napagtanto na ang huli ay nagpapanggap lamang na isang mahirap na manlalaro. At maaaring manalo sa anumang oras. Sa pag-iisip ng malalim, naiintindihan ni Jake na si Avi. At si Zack ay walang iba kundi ang mismong mga bilanggo sa bilangguan na nagtaksil sa kanya 2 taon na ang nakalilipas. Dito. Maliwanag na natutupad ng mga lalaki ang kanilang pangako na palayain si Jake mula sa ibang uri. Ng bilangguan hindi isang pisikal, ngunit ang pagkulong ng kanyang sariling isip. Avi at Zack. Ibunyag din na hindi nila tinulungan si Jake sa pagmamahal, ngunit dahil kinakatawan nila ang kanyang karunungan at mas mataas na sarili, kontra sa Sam Gold, na sumisimbolo sa kanyang takot. Sa huling eksena, napunta si Jake kay Maka, na kumuha ng hostage ni Rachel at nagtataglay ng parehong mga batch. Nang ninakaw na pulbus. Sa kabila ng pag-alok upang ibalik ang pulbus, si Maka ay tila nawala at kinokontrol. Sa pamamagitan ng tinig sa loob ng kanyang isipan, inilalagay niya ang baril sa ulo ni Rachel, umaasa na ma-provoke isang reaksyon mula kay Jake. Ngunit kapag nananatiling binubuo si Jake, nagalit si Maka. Sa kalaunan, ang Sam Gold sa loob niya ay sumisigaw sa galit na nagiging takot, na napagtanto sa kanya na mapapahamak ito. Siya sa lalong madaling panahon. Hindi maintindihan na ang pagbabalik ng pulbos ay maaaring makatipid sa kanya, Maka succumbs. Sa gulat at sa huli ay ginagawa ang hindi maiisip, na nagpapahintulot sa Sam Gold na manalo. Ang pelikula ay nagsisilbing isang paglalarawan ng panloob na labanan laban sa negatibong mga saloobin, na maaaring pagtagumpayan sa pamamagitan ng pagpapasya. Ang bawat tao ay nagdadala ng kanilang sariling Sam Gold. Hinihimok sila na alagaan ang kakuhan at pagmamataas. Ang kinalabasan ay nakasalalay sa individual. Pagpili kong sumuko sa negatibong mga saloobin tulad ng Maka o upang harapin ang mga ito tulad ng ginawa ni Jake.